Sir, dun sa veto message, may copy na po ba kayo? Meron na. Ano yung binigay na rason ng presidente dun sa pagveto dun sa race and... Well, sabi naman niya ay hindi masyadong detailed, no? But in general, ang sabi naman ng veto message, itong mga ito naman ay nasa loob na ng program, no? Yun ang in general, yun ang nasa veto message. So I am assuming dahil nga mayroong mga amount sa program, doon na lang gagamitin o doon ko na lang kukuha para mapunuan itong na veto sa program. Just to clarify, how much ulit yung utang? 5B per Toyota and us both na po yung 5B? Ang total, hindi ko lang alam ano yung difference, no? But ang total is about 4.2 billion. Na posibleng kunin na lang sa contingency ng OP. Pwede yon. Ano po masabi niyo sa mga congressman na nagpaplano raw na iakyat sa Supreme Court yung 2026 budget? Buong budget? UA, sir. Well, kung ang it's their right to bring up to the Supreme Court kung meron silang tingin na unconstitutional yung unprogram, but yung unprogram kasi has been there for many years. Kaya lang naman na highlight to because of that flood control at nagamit ngayong sagip for flood control projects. But kung titignan naman natin yung items ngayon, like for example, yung tatlong natitira, AFP modernization, tapos yung loan proceeds to foreign assisted projects, tapos yung risk management. Itong tatlo na ito, no way pwedeng pagkuhaan ng flood control kasi very targeted siya. Yung loan proceeds pupunta sa foreign assisted projects. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung merong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran ng mga suppliers. No? Pero even in risk management, actually maliit lang yun. No? So in other words, itong tatlo na ito, walang possibility na maabuso ito kasi very targeted siya. Sir, can we say na pork-free na itong 2026 budgets? May nag-claim kasi na parang may mga project na dadaan pa sa approval ng Office of the President. So parang Well, ang ngayon dahil aprobado na yung project, dahil aprobado na yung budget, lahat to ay nasa kamay na ng executive in terms of implementation. So sila dapat gumawa ng guidelines kung paano i-implement itong mga programs and projects sa loob ng GAA. At isa sa mga isang importanteng general provision doon ay yung tawag niyong anti-EPAL provision na linagay rin namin doon na lahat ng departments should come up with guidelines. Ngayon kasi, nung tinignan namin yung mga departments na may guidelines for anti-EPAL, dalawa lang ang meron, DSWD at DOLE. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. No? CHED, kailangan, DOH, kailangan, at iba pang mga agencies na nagbibigay ng similar assistance. No? So, linagay namin yan sa general provisions para lahat ng agencies ay gagawa ng guidelines at isasubmit dito for our oversight review. Sir, isa po sa nagsasabing may pork pa, is si Senator Amy Marcos. Sabi niya, yung claim na cleanest ang budget ng 2026 is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga yung pork tinagtag, parte-parte, very fatty ang budget. Well, lahat naman ng deliberations open to the public. No? At pinagdebatihan to, pinag-uusapan nito. Everyone has their own views on different programs of the budget. Iba-ibang programa. There are close to about 45,000 PAPs, projects, activities, and programs in the budget. No? So, kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. No, pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. No? Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwedeng maabuso. Number one, I'll give you an example. Tinanggal na natin yung overpricing sa DPWH. No? That's almost 20.5 billion pesos, no, na tinanggal natin. Number two,
lahat ng projects meron station numbers and coordinates. No? So malalaman na kung nasaan, gaano kahaba, at i-upload rin to sa transparency portal ng Pangulo. So pwede na sila magsumbong doon kung yung project ay substandard o ghost. Pangatlo, yung mga lump sum na infrastructure projects, lahat ngayon may line item na. Yung farm to market roads, irrigation projects. Dati, lump sum lang yan, 20 billion lump sum eh. So ngayon, naka-itemize na siya. No? So hindi natin pag-aawayan o hindi natin pagdedebatayan kung magiging root cause ng corruption itong 2026 budget dahil lahat ng safeguards inilagay na natin doon. But of course, implementation is different. No? In bidding procedures, hindi naman natin hawak. In bidding activities, hindi natin hawak. So iba na yung implementation. Sir, isa pang point ni Sen. Marcos, yung FMRs, masyado raw lumaki. Naging 33 from 17 billion po ba originally? Bakit nga po ba dumoble? Para sa magsasaka natin to. Again, ito isa sa mga pinakamahabang pinagdebatihan nung BICAM. Almost 3 hours kami nagdebate dito para makita at marinig ng taong bayan yung logic at yung rational. But ang makikinabang dito, farmers and fisher folks. No? At isa sa mga, diba, isa sa mga komento ng, I think it was Senator Robin yata who commented na masyadong Metro Manila centric, no, yung budget. In farm to market road, wala naman sa Metro Manila eh. In fact, wala siya sa cities. It's in the provinces, it's in the rural areas. So, mas maganda magpagawa ng maraming farm-to-market roads dahil nasa rural area siya at countryside. No? Hindi siya nasa urban center. So, kaya isa sa mga to spread out yung infrastructure projects is through farm-to-market roads. Sir, isa na lang, sorry. Tsaka lahat yan may coordinates. Lahat yan meron rin nasa master plan rin yan. So, hindi kami naglagay ng farm-to-market roads na walang coordinates and wala sa master plan. Sir, isa pa, sabi po ni Sen. Aimee, ang theory niya ay this will be used for impeachment. Yung pagpaparte-parte ng, yung kumbaga paglalagay ng budget sa iba-ibang parts. Kanya-kanyang pao, kanya-kanyang theory. No? So, I cannot comment on her theory. Pero wala sa equation ng impeachment, hindi yan. Well, in my case, hindi namin napag-usapan ng impeachment. Hindi namin napag-usapan ng political side of things. No? Ang pinag-usapan lang namin is yung budgetary requirements as well as yung impact to the people. Sir, sabi ng Malacanang, this early, sisimula na yung preparation for proposed 2027 Yes. budget. Ibig sabihin po ba niya sa pag-usapan yung kahapon? Actually, in passing lang. Yeah, in passing lang with the ES Recto. Ang maganda kasi ang ES natin yun, senator rin, no? Former senator. So, naintindihan niya yung budget process. So, in passing, I told him na hindi natin pwedeng gamitin yung dating calendar sa ganitong proseso dahil napakaiksi eh. No? So, sabi niya, naintindihan niya. Sabi niya, pag may oras, pag-usapan namin yung proseso. No? Kasi talagang, kung gagayahin pa natin yung dating budget calendar, parating ganito mangyayari. Oo. Delikado eh. Delikado. Tsaka mahirap nagmamadali eh. Marami kang pwedeng ma-miss out. Sir, ano ba yung ideal? Kailan maganda na simula na agad? Well, under the Constitution, ang NEP dapat i-transmit sa Kongreso 30 days after the SONA, diba? Within 30 days. Kung pwedeng matransmit earlier, that's the best. At kami naman, mag-hearing na kami pag nag-transmit na sa amin. Kasi ang nangyayari, diba, inaantay namin yung Kongreso House matapos bago Senate. That's siguro almost 2 months. So, instead na 2 months ma-delay, 2 months namin in advance ang gagawin na hearing. Sir, Balikan ko lang yung sir, yung unprogrammed funds. Balikan ko lang yung unprogrammed funds. Up to what level ba ng bureaucracy ang pwedeng makialam? Kasi sabi nyo na-abuso in the past. So, paano na-abuso kung halimbawa ang presidente lang ang may kapangyarihan na magpaikot ng unprogrammed funds? How did it happen? Okay. Tinanong ko yan nung hearing dito sa Blue Ribbon. No? Ano ba ang proseso sa unprogrammed? 2 tao lang nag-uusap dyan. In the case of infrastructure and flood control, 2 tao lang. Ito base sa hearing to. This is on record. Number 1 is the Secretary of the DPWH. Number 2 is the Secretary of DBM. Silang 2 lang nag-uusap niyan para mapalabas yun ang program. Kaya naabuso dahil 2 tao lang nag-uusap. So,
yan naman ang tinanggal natin ngayon dito sa budget, no? Dahil nga pag ganyan na magiging proseso, hindi kagaya dito, hindi namin nakikita kung anong mga projects eh. Silang dalawa lang biglang papasok yung projects. So hindi siya transparent, no? So sino na ngayon, sir, ang may authority? Wala na ngayon. Since tinanggal na namin yung sagip, lahat ng proyekto papasok na ngayon sa Kongreso at Senado. Sir, yung anti-EPAL provision po ba, kailangan nyo ilagay every year? Or, Yes. kasi sir, di ba usually pag election year, like what happened this Yes, year, tama. daming politiko na umaakyat kapag nagbibigay ng Mm-mm. cash aid. Actually, nung tinitignan ko yung mga memorandum circulars, ang DOLE at ang DSW, ang mayroong memorandum circular na every election may anti-EPAL. No? So, ang ginawa ngayon, in this budget cycle, ginawa ng every year, hindi lang election year ang may anti-EPAL. Every year, not every year, every day, anti-EPAL na. But you So, have to put it again for the kailangan eh. Kasi this is in fact, this is a budget law. No? So, since napasok siya during the budget process, dapat ipasok siya ulit. Pwede rin. I think that's a good idea. Pwede rin yun. No? I think, meron ba? Pwede rin. No? So, Pero sir, di ba dahil walang penal provision kasi nga bawal sa isang appropriation, Yes. may batas na po ba tayo ngayon na magpaparusa dun sa... actually, ang original niyan, iniisip namin lagyan ng penal, but after consulting with the Senate Legal Office, dahil nga appropriations to, hindi siya pwede magkaroon ng penal provision dahil hindi naman siya, it's an appropriations law. No? So, yung penal provision niya will be carried through another existing law. Pero sa may existing law na ngayon na magpaparusa dun. I think meron naman in some form, no? Meron naman in some form. So yun na lang ang gagamitin. Sir, sorry to clarify lang. Yung ATD na sa 2024 nalagay sa flood control, lahat dun goes. Hindi naman. Hindi ko na alam kung ilan doon ang goes, but definitely marami doon controversial. Kasi lumabas during the hearing dito. Remember yung sinabi ni Bryce na galing sa program. Sir, sorry. Yung si Sen Aimee, isa pang point niya, may mga big projects daw na hindi mabibigyan ng funding. Like yung North-South Commuter, yung Metro Manila Subway. Ganun nga po ba? Right after nung issue ng flood control, bumagal ang spending ng DPWH. 6 months sila hindi gumagastos. Dahil nga nagkaroon ng controversy, nagkaroon ng reshuffling within DPWH, maraming natakot in terms of implementation. So, admittedly, and ito lumabas rin sa hearing, bumagal yung kanilang spending. So, hindi lang naman foreign assisted, pati yung flood control. To date, ang flood control unimplemented amounts is about 350 billion pa, no, nagagamitin for 2026. So marami rin mga foreign assisted projects. Hindi lang yan dalawa, no, na delay. Nakita ko halos hindi nagagastos at zero. So meron pang pondo. In other words, may pondo pang panggagamitan for all foreign assisted projects come 2026. So hindi matitigil yung No, mga hindi matitigil yan. Sir, sisimulan na ng executive yung implementation ng 2026 budget. Kailan naman yung sisimulan yung oversight function? Yes. Organize namin for the first time in Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. So, i-organize namin to at meron na akong mga items na gusto kong matignan. No? For example, underspending ng mga agencies, yung sinabi kanina Victoria, yung foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example yung pagpapagawa ng hospitals dahil over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefings. No? Kasi if you notice, ang budget briefings per agency normally isang araw lang o kulang in isang araw. So gusto ko yung mga highly contentious
items, pag-usapan na ahead of time para pagdating ng budget briefings, meron ka ng konteksto o alam mo na yung information. Sir, yung education sector, given that it received yung biggest chunk talaga, ano po yung pinaka-agad na mararamdaman ng mga estudyante at teachers? Yeah, that's a very good question. In fact, yun yung, nung nagkaroon tayo ng press con, yun rin yung ating pangako na in 2026 budget will be an education budget. So, ang education sector will receive 1.3 trillion pesos. That's about 4.4% of our GDP. Ang pinakamataas talaga is DepEd. No? Almost 1 trillion pesos yung kanyang budget this year. So, ang immediately mararamdaman, in fact, kausap ko si Secretary Sani Angara kahapon, will be yung pagdagdag ng teachers, meron tayong malaking pondo na inilagay sa tutors kasi maraming bata hirap magbasa. So, pangkuha ng tutors at yung feeding program. No? Dahil marami pa rin tayong mga bata, almost 25% ng bata malnourished. So, itong tatlong programa, pinakamabilis. No? The tutors ay hindi kailangan bayaran ng mga magulang? Hindi kailangan bayaran. Ito, may batas tayo, yung aral program, yung aral law. No? So, na pinapatupad na ngayon ng DepEd, pero kakailanganin nila ng tutors. No? So, naglagay tayo ng amounts para sa tutors. Kulang That will be for public schools? for public schools. Only for those who are hirap magbasa. No? So, mayroon silang assessment dun sa mga batang hirap magbasa, bibigyan sila ng tutors. Whether one-on-one or group, depende na yun sa situation on the ground. So ito yung tatlo. Pero malaki rin yung inallocate natin sa textbooks. That's about 22 billion. Then sa classrooms, that's about mga 60 plus billion. So yan mararamdaman rin ng tao, ng ano yan, ng mga kababayan natin. Yung congressional oversight, ano po yung composition yun and kailan po kayo? Yeah. Ang magiging composition will be the vice chairpersons. No? So yun ang aming yun ang proposal ko. Of course, joint yun. I have to propose it to the House. So it will be composed of members from the chairpersons, no? Vice chairpersons. No? So, but I have to consult sa House kung gaano kalaki o gaano karami yung members na kukunin namin. Tama ba? Magiging bahagi ng oversight function nyo yung ocular inspection Yes. para makita nyo personally yung mga projects? Tama. Isa sa mga balak kong puntahan yung irrigation projects. In fact, nagsabi na ako sa NIA na interested ako matutunan pa yung irrigation projects. Of course, in agrarian reform, nung pumunta dito si Secretary Estrella, ano rin ako, signifying intention, paano nila ginagastos yung kanilang, yung tawag nila, support services sa mga DAR beneficiaries. So, yung mga issues na admittedly hindi ko masyadong kabisado, I intend to go sa field para makabisado natin. Okay, mga info sir ng DPWH sir, kasama rin syempre definitely. Sasama rin natin. No? And sir, paano yun sa oversight? Kapag may nakita kayong maling implementation, right then and there, ay ipapastop nyo? Paano po ba yun? Well, magbibigay kami ng recommendation. No? For example, I'll give you inaisip kong example. Like for example, kasi NIA first time na nalagay sa GAA yung mga projects. So magte-test kami doon ng ilan mga projects na ginagawa nila. And I think si Senator Raffy Tulfo, yan ang kanyang every budget, tinututukan na yung NIA budget. So yun rin yung mga tututukan namin, yung saan gagawin yung irrigation projects. Meron silang mga solar irrigation, saan kinakabit yun, ano ba yung impact sa mga farmers doon. Medyo, base sa analysis namin, may pagkamahalan yung solar irrigation. So we want to know kung effective ba ito sa mga farmers. So at least meron kang on the ground feedback kaysa yung binabasa mo lang. Sir, kasama ba dun yung kagaya ng ginawa ninyo na may portal kayo dito na pwede magsumbong yung public dahil nakikita na nila detalyado yung mga projects tapos hindi nangyayari sa kanila? Yun rin yung iniisip namin but I don't want to duplicate it with the executive. Kasi si Pangulo nag-unveil siya nung infrastructure portal niya. No? So, iniisip rin namin something similar pero not duplication. Baka maguluhan yung tao, susumbong dito, susumbong doon. So, we're thinking of a different concept. But more or less interactive rin with the public, with our constituents. Sir, yung program appropriations po, kasi may magpo-question pa rin po sa SC nung legality ng UA. So, possible po ba na maging zero siya talaga sa
Well, kung sasabihin talaga ng Supreme Court, unconstitutional siya, no? At sabihin na unconstitutional at wag nang gawin next time. Ang Supreme Court naman is always moving forward. You know? So, pwedeng mangyari yon na wala nang unprogram. But kayo, sir, are you confident na kung may mag-question sa Supreme Court ay kaya yung i-defend or constitutional talaga yun in your view? Alam ko marami na rin mga iba-ibang views. Alam ko nga may kaso yan ngayon sa Supreme Court. May pending yan sa Supreme Court itong unprogram. But habang wala pang resolution yan, pwede pang gamitin din ang program. No? So, ang importante lang, wag nating ipasok doon yung mga items na pwedeng maabuso. At yun naman ang ginagawa namin para hindi maabuso yun ang program. Sir, sorry, basic lang na tanong. If it is too important, for example, modernization ng EFP, why put it under our program? Why not program? Okay. Meron sa program. In fact, ang AFP modernization, meron 40 billion sa program. Additional to. Yung 50 billion is additional to the 40 billion. No? So, ang nangyayari kasi, dahil limited yung fiscal space sa program, ilinalagay muna sa unprogram. Dahil sa unprogram naman, historically, no, meron namang, kasi ang source yan is excess, non-tax, at new tax. Historically naman, may excess and may new tax. So, parati siyang nagkakaroon ng bagong sources. No? So, historically, natitrigger ang program, in other words. Pero sir, kung zero sa NEP, yung unprogram is possible. This year, Hindi, kunyari sir, pag kung unconstitutional, maglalagay ng executive ng... pwede. Pag sinabit nila sa NEP, zero, then zero, magiging zero siya. Kaso lang, sobrang, to be honest about it, if you look at the in Senate version, we tried to reduce it. Kaso lang, sobrang laking amount, no? Almost 249. Nahirapan kami i-move to program kasi kung ilalagay mo yung 249 sa program, magtatanggal ka ng 249 sa program. No? So, masyado siyang hindi pwede kung ang policy ngayon ay tanggalin na ang program moving forward, it has to happen in the NEP para mapag-aralan mabuti. Kasi kung gagawin during the budget process, marami siyang maapektuhan sa program funds. Sir, tama po, lahat ng binito na unprogram ay galing sa executive din. Walang pinasok yung Congress. 7 out of the 9. You mentioned yung dalawa ay proposal din ng executive. Yes, yung dalawa kasi during the course of the budget deliberation, nagkaroon rin ng proposal sa executive na ilagay doon. So sir, galing sa executive din and then ginito ng president. Paano yun nagkaroon ng change of mind? Maybe there's a change of heart, no, along the way. Nangyayari naman talaga pag along the way and then you analyze it and then nakita mo na pwede may other possibilities. But yung Congress, sir, That's a talagang process talaga yan eh. It's a process. Yung Congress hindi talaga nagpasa. Kasi we have to understand also in NEP, binibigay yan sa Kongreso as early as July. So from July to December, ang daming pwedeng mangyari. No? Ang daming pwedeng mangyari. Sir Merrimon po from One News. Balikan ko lang po related po sa anti-EPAL na policy. Hindi pa rin po yata deliberately stated na bawal na yung pag-guarantee, yung pag-issue ng guarantee letter. So for 2026, pwede pa rin po ito, sir, o Yung guarantee mababago? letter, kasi walang batas na gumawa sa guarantee letter. It's only DOH who created the guarantee letter. So kung tingin nila na hindi na kailangan ng guarantee letter, pwede nilang tanggalin. Ako, my personal take on that, dapat ang politiko hindi nakikialam sa pagbibigay ng medical assistance. No? Dahil ang medical assistance, trabaho na yan ng DOH. Kung gusto namin mag-refer ng pasyente, mag-refer kami. No? Pero yung pagbibigay, hayaan na natin DOH. Pero my take on that rin, yung medical assistance, sa aking pananaw, at this time, kailangan rin siya dahil unang-una, ang ating mga government hospitals punong-puno. No? Tinignan ko yung records namin dito, yung mga humingi sa amin. Almost 90, I think nasabi ko na, 90% ng humihingi ng medical assistance sa amin, nasa government hospitals. Nung tinanong namin, bakit hindi kayo sa charity ward? Punong-puno yung charity ward. Napapwersa sila pumunta sa pay ward. At ang pay ward, you need
yung medical assistance para mabayaran yung pay ward. No? So, unless maayos natin yung capacity issues natin, itong medical assistance kakailanganin pa rin ng tao. Pero if you look at the tatlong programs ng healthcare natin, yung zero balance billing, yung PhilHealth, saka yung medical assistance or yung MAIP, lahat to tumaas under this budget. No? Ang PhilHealth, 113 billion. Ang zero balance billing, 95 billion. Itong MAIP is, I think, tama ba? 50 billion? No, mga 50 billion. So, in other words, walang cannibalization na nangyari na kinuha sa PhilHealth, lahat sila tumaas sabay-sabay. So, pwede rin mag-issue pa ng GL yung mga low-income? Again, nasa DOH yan. So, they have to revise their policy. But again, kung ako tatanungin, dapat hindi sila makialam sa pagbibigay ng medical assistance. All right, thank you. Ano nakita mong impact sa economy natin? Ano nangyari yung pag-atake ng US sa Venezuela? Dami nga nagtatanong bakit di ako nagbigay ng statement nung inatake yung Valenzuela. Sabi, wala raw akong pakialam. Wala naman kasi well, economic. For some agricultural tsaka meat products, pero with Venezuela hindi masyado. Ang naging problema ng Venezuela over the years, kahit if you notice, wala namang problema sa oil prices. So that's good for us, no? Kasi nag-import tayo ng oil. Of course, on a geopolitical side, ang nakikita ko dyan, maraming bansa ngayon ang ma-embolden. Kung kaya pala gawin ng Amerika, kaya namin gawin to. No? So, pag ginawa nila yon, bakit mo kami sisitahin? So, from a geopolitical standpoint, it's another uncertainty. So, yun lang ang aking pananaw dyan. No? But these are all, of course, my own personal analysis. Pwede maka-encourage ibang bansa like Pwede, China? pwede maka-encourage yan sa China, no? Pwede maka-encourage yan sa Russia, no? Being a superpower. Even India, no? India is also a emerging superpower. No? So, itong nangyari kasi, it's a regime change by force, not by an election. No? So, yan ang pwedeng mangyari. No? So, but sa akin kasi dito sa atin, ayaw natin ng maraming uncertainty. Meron na tayong uncertainty sa loob ng bansa natin, yung flood control, may uncertainty pa sa labas. No? It's not good for us. Thank you, sir. All right, thank you.